Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Nang masilayan ni Abat Jiyumhua ang pagkagulat at pag-aalinlangan sa mukha ng ating bida, tumindig siya ng tuwid, parang isang bundok na hindi matitinag, at mariing winika, palagi kong iniisip na kumikilos ka na parang matanda, ngunit ngayon, sa wakas, umaasta ka na ayon sa tunay mong edad. Dagdag pa niya, sa tinig na walang bahid ng biro, huwag mong maliitin ang aking mga salita, sapagkat bawat kataga ay may bigat na hindi mo dapat ipagsawalang bahala. Sa sandaling yun, napatawag sa ngalan ng dalawang babae, gulat na gulat sa kanilang master, at maging ang ama ni Siwon ay bahagyang natigilan, tila tinamaan ang kidlat sa kanyang pandinig sa mga sinabi ng sect leader ng MA. Samantala, si Siwon ay makikitang pawisan, ang kanyang mukha ay puno ng tensyon habang malalim na nag-iisip, bulong niya sa sarili, kung ang tinutukoy ay ang guro ng pinuno ng MA, kung gayon, siya ang taong nakaharap ko noong hinarap ko si Lee Hosong. Ang dakilang pinuno ng sekta ng MA, si Ninbo yon, ang pinakamahusay na divine physician sa buong mundo. Seryoso niyang tinitigan ang sariling palad, at sa kanyang mukha ay bakas ang kapanatagan na may halong matinding pagnanasa. Sa sining ng ancestor ng MA, sa kakayahan nitong magpagaling, baka tuluyan kong malampasan ang heavenly core. Sa sandaling yon, bahagyang ngumiti si Jiyumhua, at malumanay na sinabi, hindi mo kailangang mangamba na matali sa sekta ng MA, balak kong ipakiusap na tanggapin ka bilang isang panlabas na alagad, sa ganitong paraan, mawawala ang alalahanin mong hindi makaalis sa iyong angkan. Ngunit agad na sumabat si Chang Yon, ang babaeng disipulo, mariing nagsalita, isang panlabas na alagad ng dakilang pinuno ng sekta, sobra na yan, kahit pa siyang Master Tang ang pag-uusapan, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, agad siyang pinatahimik ng kanyang master. Habang patuloy na pinagsasabihan ni Jiyumhua si Chang Yon, mariing nag-isip si Hayong, kung magiging alagad siya ng dakilang pinuno, ibig bang sabihin, magiging nakatatanda ko siya. At sa pagpasok ng kaisipang yon, tila dumaan ang malamig na hangin kay Hayong, na mula ang kanyang mukha, hindi mapigilan ng pilyong mga iniisip na gumugulo sa kanyang dibdib. Ngunit bigla silang lahat ay natigilan ng magsalita si Siwon. Tinawag niya ang pangalan ng leader ng MA sect, at marahang pinagdampi ang kanyang mga palad at kamao sa harap bilang tanda ng paggalang, sa tinig na puno ng kagalakan at bigat ng pasya. Kanyang inilalahad, lubos akong nagpapasalamat sa alok, ngunit hindi ko ito matatanggap, paumanhin po. Dahil dito, nagbigay ng sari-saring reaksyon ang tatlong babae, hindi makapaniwala sa naging sagot ng ating bida, bahagyang napailing si Siwon, mariing bulong sa sarili, nagbabago ang hinaharap, kaya kailangan kong kumilos agad, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano na ang nangyari sa Poison Demon. Bago pa siya makasagot, malalim na bumantong hininga si Jiyumhua, doon niya lamang tunay na naunawaan ang bigat ng loob ng pinuno ng alyansa. Agad namang sumagot si Siwon, mariing ipinahayag, hindi ko minamaliit o binabastos ang sekta ng MA, umaasa akong magiging mapagbigay kayo at mauunawaan ang aking kalagayan, ngunit bahagyang napailing si Jiyumhua, at nagtanong sa ating bida, una kang mananakit, saka ka mag-aalok ng lunas, ganun ba? Samantala, sa panig ng ama ni Siwon, masaya siyang nakamasid sa anak na nakikipag-usap sa mga panauhin mula sa MA sect, malalim siyang nag-isip, mula sa pagsunod sa pinuno ng alyansa, hanggang sa inalok na maging alagad ng divine physician, kailan pa siya lumaki ng ganito? Lumipat ang eksena sa isang madilim at tuyong gubat, sa sanga ng puno, nakapugad ang isang uwak, habang sa ibaba ay nakatayo ang isang lalaki sa gilid ng pulang batis. Mariin niyang sinabi, isipin mo, dito ka pa nanirahan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang Sword Demon, ang pangalawang pinuno ng Blood Cult. Iniikot niya ang paningin, bakas sa mukha ang pandidiri at matinding inis, marahan siyang naglakad sa maputik na daanan, ngunit agad napahinto nang makita ang Poison Demon na kalmadong naliligo sa kakaibang batis. Ngumisi ito, mariing nagtanong, ano ang nagdala sa iyo rito, Sword Demon, sa aking lugar? Nanlaki ang mga mata ng Sword Demon nang mapagtanto niyang gamaan ang katawan ng Poison Demon, nakatalikod, kalmado itong nagtanong, gusto mo ba, Sword Demon, na ikabit ko na lang ang aking braso sa iyo? Galit na sumagot ang Sword Demon, mahigpit na hinawakan ang espada, nagbabanta, puputulan ko rin ang bastos mong bunganga. Ngunit hindi natakot ang Poison Demon, agad itong tumayo,
Matalim ang titig, mariing nagtanong, hindi ba't pumunta ka rito para lang kumustahin ako? Mukhang ang Blood Demon ang nagpadala sa'yo. Lalo pang tumilim ang mga mata ng Sword Demon, mabilis niyang hinugot ang espada, sumisigaw, kung talagang naghahanap ka ng kamatayan, at sa isang iglap, buong loob siyang sumugod sa Poison Demon na nakatalikod. Nang tumama ang espada sa balikat ng Poison Demon, unti-unti itong natunaw na parang isang yelo, ngunit ang impact ng espada ay tila hagupit ng bagyo, nagkalasog ang mga puno sa paligid, at isang pagsabog ang nilikha ng kanilang banggaan. Nang hamupa ang alikabok, tumambad ang mga putol na puno sa paligid ng pulang batis, ang espada ng Sword Demon, ngayoy makikitang putol at unti-unting natutunaw, tila abo na dinadala ng hangin. Sa sandaling yun, tumindig ng matuwid ang Poison Demon, nakataas ang kamay, naglalabas ng masamang enerhiyang kulay pula, mariin niyang winika, hindi ba ito maganda? Napakunot ang noo ng Sword Demon, bakas sa mukha ang gulat at pag-aalinlangan, bulong niya sa sarili, nalampasan na ng Poison Demon ang pader, at nakaabot pa ito sa rurok ng Evolutionary Realm. Matalim ang titig ng Poison Demon, ang mga mata ay nagliliyab na parang demonyo mula sa kailaliman ng impyerno, saad pa niya, tunay na kamanghamanghang kapangyarihan. Mahigpit niyang ikinuyom ang kamao, kasabay ng nakakalokong halakhak, bumalik ka at sabihin sa kanya, na ang Poison Demon ay sa wakas nakuha na ang Heavenward Tear Blossom. Samantala, habang ibinabalik ng Sword Demon ang espada sa kaluban, mariin siyang nagtanong, sa antas na naabot mo ngayon, paano mo nawala ang braso mo? Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lamang ang Poison Demon ng nakakaloko, doon agad na unawaan ng Sword Demon na wala siyang makukuhang sagot, kaya tumalikod siya, pabulong na nagsabi, isa kang baliw na halimaw, at sa isang kisap mata, naglaho siya na parang bula, iniwan ng Poison Demon sa pulang batis. Patuloy ang peking halakhak ng Poison Demon, ngunit bigla itong naputol, napailin siya, marahang napakagat sa ngipin, pero inaasahan ka na rin yan, hindi ko kayang patayin ang aking mahalagang alagad. Pagkatapos, umahan siya mula sa batis, marahang naglakad palayo, maghintay ka lang ng kaunti, aking alagad, magkikita rin tayong muli sa lalong madaling panahon. Samantala, sa lalawigan ng ganso, kumikislap ang mga ilaw sa mga gusali, sa labas, isang nakatalukbong na tao ang nakatingala sa sinaunang gusali, maliwanag sa parol ng gabi, nagbibigay ng misteryo at tensyon. Marahan siyang pumasok sa pintuan, dala-dala ang isang supot, agad siyang binati ng babaeng utusan, nang inilapag ang supot, tumambad ang pugot na ulo sa loob. Napaatras ang babae, natakpan ng bibig sa takot, agad humingi ng paumanhin ang binata, paumanhin po, nagmamadali ako kaya basta na lang ako pumasok, bahagyang nakangiti pa siya, huwag mo na lang pansinin yun, target lang ito na inas-ikaso ko bago dumating. Sa loob, mariing nagsalita ang matandang lalaki na nakaupo sa harapan, tinanong niya ang binata, napagod ka ba, kumain ka na ba? Habang umiinom ng tsaa, marahang sumagot ang binata, hindi naman, hindi ganun kahirap ang gawain, ngunit bigla niyang isinuka ang tsaa, mariing napatanong, bakit napakapait nito, kung sinabi mong laso nito, maniniwala ako. Nagdilim ang ekspresyon ng utusan, bulong niya sa sarili, nangangahas siyang magpakita ng ganitong mukha sa harap ng pinuno ng angkan. Agad humingi ng paumanhin ang matanda, ito ang pinakamainam na tsaa, ngunit mariing winika ng binata, ayos lang, hindi ko naman talaga gusto ang mapait na tsaa, nais ko lang matikman kung iba ba ang lasa kapag mahal na klase. Agad na inutusan ng matanda ang babae na ilabas ang mga panghimagas, tumango ang utusan, tanda ng pagsang-ayon. At sa sandaling yun, nagsimula ng magsalita ang binata, inilalahad ang tunay na pakay, pero, bukod doon, sino ba ang susunod na papatayin ko? Habang may kinukuha ang patriarch ng pamilyang Lee mula sa ilalim ng kanyang damit, marahang lumitaw ang sobra, mariin niya itong tinitigan, sabay bigkas, gusto ko ang tapang nito. Inilapag niya ang papel sa mesa, malamig ang tinig, sisiguraduhin kung ang gantimpala ay karapat-dapat sa reputasyon ng merchant group ng angka ng Lee, ang taong gumawa nito sa anak ko, ay ang lehitimong tagapagmana ng angka ng Tang sa Sichuan, dalhin mo sa akin ang ulo ni Tang Siwon. Nang marinig ang salitang yun, hindi agad sumagot ang binata, malalim siyang nag-isip, ngunit di nagtagal, napasinghap, ngumiti ng nakakaloko, at mariing winika, hindi ko tatanggapin ang gawain sa pagpatay sa young master ng Tang clan.
Dagdag pa niya, habang nangdidilim ang mukha ng patriarch, karapat-dapat namang mamatay ang iyong anak. Ngunit biglang natigilan ang lahat nang marinig ang malakas na tawa mula sa kabilang silid. Doon, makikita ang babae. Takot, nakatayo sa harap ng bangkay ng young master ng pamilyang Lee. Malakas ang halakhak ni Lee Hanso. Akala niya'y napatay na ang ating bida. Ngunit nang makita niya ang babaeng utusan, agad siyang natigilan, bulong sa sarili, bakit buhay pa si Siwon? Sa kanyang baliw na pag-iisip, walang pag-aalinlangan niyang pinatay ang babae. Pagkatapos, lumabas siya, hinarap ang misteryosong binata na kausap ng kanyang ama. Saad ni Lee Hanso, andito ka lang pala nagtatago, mabilis na sumagot ang binata, oo, andito lang naman ako, bakit ba? Dahil dito, nag-apoy ang ekspresyon ni Lee Hanso, puno ng bloodlust, malamig niyang winika, ikaw na demonyo, dito ka nagtatago, sisiguraduhin kong papatayin kita ngayon mismo. Mabilis siyang sumugod sa asasin na binata, ngunit sa halip na matakot, napasinghap lang ang asasin, pabulong, ang sakit sa ulo ng baliw na ito. Sa isang iglap, walang kahirap-hirap na inihampas ng asasin si Lee Hanso sa sahig. Dahilan mapasubasob ito, habang nakasakay sa likod ng nakahigang si Hanso, napansin ng asasin ang kakaibang putol na braso ng young master, nagdulot ito ng matinding kuryosidad at interes. Agad siyang tumayo, mariing winika, nagbago na ang isip ko, tinatanggap ko na ang task sa pagpatay sa ating bida. Naguluhan ang patriarch ng pamilyang Lee, mariing nagtanong, bakit biglang nagbago ang desisyon mo? Ngunit sa halip na sagot, mabilis na itinarak ng asasin ang espada sa mesa, dahilan mapa-atres sa takot ang patriarch, mariing niyang winika, ihanda mo ng maayos ang bayad, at sa sandaling yun, naging matalim ang mga mata ng asasin, puno ng bloodlust, bakas ang pagtataka at matinding interes. Bulong niya, kailangan kong malaman, paano nalaman ng isang miyembro ng Tang Clan ang aking lihim na teknik?